Bakit umuwi kayo agad? Di ba may 2 days pa kayo dapat doon? Tanong ni Chell pagdating namin. Makahulugan akong tumingin sa kanya. Napao naman siya, at sinenyasan ako na mag-uusap kami. Later, magpapahinga na muna kami ni Heather, sagot ko naman, habang karga ang aking anak na napagod sa biyahe. Dinala ko na siya sa aming silid. Pagkababa ko sa kanya sa kama, agad niya akong niyakap. I'm sad mommy. Please, hug me. Niyakap ko siya ng mahigpit, sakaling sa paraang ito, ay maibsan ko ang lungkot na nararamdaman niya. Pinigilan ko ang sarili kong maiyak, dahil sa awa ko sa aking anak. Kailangan kong maging matapang at matatag. Pagkaraan ng 30 minuto, nakatulog din siya. Dahil sa mga bagay na bumabagabag sa akin, hindi man lang ako dalawin ng antok. Bumangon ako at kinumutan ang aking anak, dahil malakas ang buga ng AC. Sinadya kong hinaan ang temperature, upang makatulog siya ng mahimbing. Nagbihis ako bago ko inayos ang aking laptop, upang masimulan ko na ang trabaho. Hindi pwedeng wala akong ginagawa. Hindi din pwede na tumigil ako. May pangarap ako, madami akong plano para sa aming mag-ina, at hindi ang isang gaya ni Aaron ang sisira sa focus ko. I already get over him years ago. Kaya hindi na ako dapat maapektuhan dahil sa kanya. Sana maging masaya siya. Magpakalunod siya sa saya. Paggising ni Heather, matamlay pa din siya. Dinala siya ni Lucinda sa may tabing dagat, upang makipaglaro sa ilang mga anak ng mga staffs na narito. Kaso wala pang 1 oras, bumalik din sila. Wala daw ito sa mood na makipaglaro. Kung ako sa'yo sinumbatan ko si Aaron, sabi ni Chell habang nakatanaw kami kay Heather sa may sala. Nanunood siya ng Barbie, habang nakahiga sa sofa. Pinaasa niya ang bata. Bumantong hininga ko, at tinuon ang tingin sa basong may laman na juice na hawak ko. Hayaan mo na. Pagsisisihan niya iyan pagtanda niya, mahina ko namang sagot. Wala namang mangyayari kung susumbatan ko siya. Magmumukha lang akong tanga. Kung mas matimbang si Maureen kaysa sa anak niya, wala na akong magagawa pa doon. Hawak niya ang isip niya, hindi ko iyon mababago. Tahimik lang si Heather. Hanggang matapos kaming kumain ng hapunan. Kumuha ako ng ice cream sa freezer, upang pasayahin siya. You want some ice cream? Matamlay niya akong nilingon sabay iling. Nilapitan ko siya, at magaang niyakap. Gusto mo bang puntahan natin si Mer bukas? May gumuhit na maliit na ngiti, sa kanyang mga mapupulang mga labi. Really mommy? Lumapad ang kanyang mga ngiti, nang marahan akong tumango. Yes baby. 8 a.m., pupunta tayo doon. Yes. I'm going to sleep now. Tumayo na siya, at nag-aya ng umakyat. Mag-alarm ako ng 5, sabi pa niya. Ang aga naman anak. Hindi naman siya sanay na gumising ng ganoon kaga. 6 na lang pala. Pinakialaman niya ang cellphone ko. Wala tayong nabili na pasalubong para sa kanya, mommy. Dapat binilhan natin siya noon, habang nasa Manila tayo. May mga toys tayong binili, na hindi mo pa nabubuksan, di ba? At may mga damit din akong binili. May magkakapareho ng design, pero magkaiba ng kulay. Masaya siyang tumango-tango. Kaunti lang ang naiuwi namin, dahil ang binili na mga damit at laruan ng daddy niya, para sa kanya ay iniwan niya sa unit ng ama. Bago kami umalis, nilagay muna namin sa unit ni Aaron ang lahat ng mga bagay.na binigay niya sa kanyang anak. It was Heather's idea. Ganoon kasama ang loob niya sa kanyang ama. Pagkatapos naming maglagay sa ecobag ng mga dadalhin namin para bukas, nahiga na sa kama si Heather. At nang makatulog siya, bumaba ako, dahil gusto kong sa labas ako magtrabaho ngayong gabi. Naroon din si Chell sa may balcony, kaharap niya ang laptop. Ngunit ang kanyang mga mata, ay nakatanaw sa bilog at maliwanag na buwan. Tinapik ko siya, sa lalim ng iniisip niya, gulat itong napatingin sa akin. Ayos ka lang. Tumango siya, ngunit umiling din kalaunan. Tipid akong ngumiti, at hindi na lang siya inusisa, dahil hindi naman siya magkukwento. Lately, madalas siyang matulala. Hindi ko alam kung tungkol ba ito sa negosyo, o tungkol sa asawa niya na laging nag-out of the country. O baka ibang bagay. Anong plano mo? Tanong niya sa akin, habang hindi inaalis ang tingin sa kalangitan. Wala. Go with the flow. Kung plano tungkol kay Aaron, hindi ko din sigurado. Pero kung maari,
huwag na muna sanang magtagpo ulit ang landas nilang mag-ama. Saka na kapag nasa hustong gulang na siya, at kapag mulat na siya sa realidad. Paano kung hindi naman pala niya pinuntahan si Maureen? Chell, how can you say that? And where might he be? Baka busy talaga sa kumpanya, di ba? Alam mo namang hindi siya isang empleyado lang, na 8 to 5 o 9 to 6 shift. I don't know, Chell. Ayaw ko nang mag-isip. Ayaw ko na siyang isipin. Okay, kung may himalang mangyari, doon na lang ulit ako mag-a-advise sa'yo. Ngumiti siya sabay tapik sa aking balikat. Nagtrabaho ako hanggang alas 2 ng madaling araw. Natulog ako at nagising ng alas 5, upang may handa ang iba pa naming dadalhin, papunta sa malapit na isla. Kabibigay lang namin ang monthly supply na tulong namin sa kanila, kaya naisip ko na magdala na lang ng ingredients para sa sopas. Ito lang kasi ang madaming stock sa pantry. Madami silang alagang native na manok doon, kaya bibili na lang ako para iyon ang isahog namin. 6 a.m., gising na ang batang excited. Masaya ako na hindi na siya matamlay. Wala pang ang alas 8, bumiyahe na kami papuntang kabilang isla. Nang mapansin ng mga katutubo ang paparating na bangka, nagsitungo sila sa dalampasigan. Nang makilala nila kami, tuwang-tuwa ang mga ito na sinalubong kami. Nagyakapan din sina Mer at Heather. Bumeso naman ako kay Ira, na abala sa paggawa ng mga bracelet, na yari sa shells na kinulayan niya. Akala ko next week pa kayo dadalaw, sabi niya habang inaayos ang bangkito na nasa tabi niya. Ginawa kasi niya itong patungan. Malungkot si Heather, kaya naisipan ko siyang ipasyal dito. Pinagmasdan niya si Heather. May nangyari? Tanong niya. Malungkot akong ngumiti. May nangyari nga. So, kumusta ang pagtatagpo niyo ng cheater mong ex? Iiling-iling niyang tanong. Sinimulan kong magkwento. Habang nagkukwento ako, napapangiwi siya, at napapakuyom ng kamao sa inis. Ang kapal. Dapat talaga pinuputulan ng ano ang mga ganoong klase ng lalaki. Kung ako iyon, baka pinis ako ang ano niya. Ngumiti lang ako. Matagal bago ulit kami nakaimik. Kung sundan kayo at suyo-suyoin, pahirapan mo, payo niya pagkaraan ng ilang minuto. Bamantong hininga siya at hinilot ang ulo. Umiling din siya, na para bang may winawaksi siya sa kanyang isipan. Kung dumating ang araw na magkita din kayo ng ex mo, at malaman niya na may anak kayo, tapos suyuan ka, tatanggapin mo pa. Kuryoso ko namang tanong. Naging malamig ang kanyang mga mata. No, twice is enough. Bamantong hininga siya, at sisiguraduhin ko din na hindi na ulit kami magkikita. Dito na ako tatanda at mamamatay. Sisiguraduhin ko na hindi niya makikilala ang anak niya. Nakauunawa naman akong tumango. Wala ako sa posisyon para pangaralan siya. Naiintindihan ko ang sitwasyon niya, at nirerespeto ko din ang desisyon niya bilang isang ina. Nagluto kami ng sopas, at pinagsaluhan namin ito, kasama ang mga katutubo. Nag-enjoy din si Heather sa pakikipaglaro kay Mer. Kasama pa ang mga batang katutubo. Tuwang-tuwa din ang mga bata sa bagong mga laruan, na pasalubong sa kanila, iyong mga damit, hindi namin dinala, dahil kulang ng 2. 6 na piraso lang kasi iyon, 8 ang mga batang babae rito. Alas 4:30 nang magpaalam na kaming umuwi. Kailangan na naming umuwi, dahil may kailangan akong isend na email sa aking laptop bandang 6 p.m. Papasyalan natin sila, di ba mommy? Pangungulit ni Mer sa kanyang ina. May ilang beses nang namasyal ang mag-ina doon noon. Pero ngayon na mas madami na ang mga taong nakakaalam sa isla ni Chell, tumigil na din silang mag-ina sa pagpunta doon. Iniiwasan niya ang madaming tao, dahil baka may makakilala sa kanya, baka daw matuntan siya ng dating asawa. Nagkatinginan kami at nagtangguan, bago umandar ang bangka, at tuluyang lumayo. Napagod si Heather, kaya pagdating namin sa bahay, natulog na siya. Umidlip din muna ako ng ilang minuto. Dahil may trabaho ako na kailangang tapusin, gumising ako ng alas 10 ng gabi. Bumaba ako sa kusina, upang kumuha ng kape. Dahil nasa sofa si Chell, at doon ginagawa ang trabaho niya, tinabihan ko siya. Si Lucinda, tanong ko, hindi ko pa nakikita ang babae. Naiwan kasi siya kanina dito, dahil may afam daw na single. Hinayaan ko na lang siyang rumampa, dahil baka sisihin pa niya ako kapag lumagpas na siya sa kalendaryo,
at hindi pa nagkakaroon ng nobyo at asawa. Speaking of the devil, bulong ni Chell nang pumasok si Lucinda sa bahay. Humahanggos pa ito. Ay, hingal na hingal. Ano girl, nakailan? Mukhang sa dalampasigan ka na lang nagpaano ha? Natawa ako sa pinagsasabi ni Chell. Wish ko lang, sagot naman ni Lucinda. Huminga siya ng pagkalalim-lalim, bago siya seryosong tumingin sa akin. Heto na nga, si Aaron. Nanlaki ang aking mga mata. Nagtaas naman ng kilay si Chell. Kahit hindi pa natatapos ang sinasabi ni Lucinda, ay parang nakuha na niya agad, kung ano ang ibig nitong sabihin. Hindi pa nga nasasabi ni Lucinda ang nasa isip ko, ay bumungad na si Aaron. Hinatid siya ng isang staff. Ma'am, hinahanap po kayo ni Sir. May bakas ng galit ang mga mata ni Aaron, habang nakatingin sa akin. Hindi ako nakagalaw sa pagkagulat, ngunit nang makabawi ako, malamig ko ding sinalubong ang mga titig niya. Akala ko ba may ilang araw pa kayo sa Manila? Bakit bigla na lang kayong umalis nang hindi nagpapalam sa akin? Nanatili akong nakatingin sa kanya. Walang kurap at walang planong sumagot. Kaso hindi nakatiis na magsalita sina Chell at Lucinda. Nagtanong ka pa, maang-maangan lang. Amigting ang kanyang panga. May nagawa ba ako? Tanong ni Aaron. Hindi alam. May amnesia na naman. Nontog yun. Inis na tinignan ni Aaron si Chell, pero hindi nagpatinag ang aking kaibigan. Tell me. Nagulat na lang ako nang sabihin sa akin ng receptionist, na umalis na kayo. Bakit? Dahil ba ayaw mo na talaga sa akin? Gumaralgal ang kanyang boses. Aaron, maang-maangan. Inis na sita ni Chell. Sinaktan mo na naman ang mag-ina mo, lalo na si Heather. Naghihintay kami sa'yo ni Heather, tapos hindi ka dumating. Tapos nalaman namin sa news na nagpunta ka sa ospital, dahil na aksidente si Maureen, litanya ni Lucinda. Hindi na ako makasingit sa kanila ni Chell. Ayos na din iyon, dahil nauumay na akong magpaliwanag, sa taong nagmamang-maangan. Tulad ngayon, umaarte na naman siya, na para bang walang alam. Ano, itatanggi mo na hindi mo pinuntahan si Maureen? Pagtataray ni Chell. Bumantong hininga si Aaron at umiling. Hindi ko siya pinuntahan. Nasa meeting ako. Di ba nag-text ako sa'yo? Hindi mo ba natanggap? Nilabas niya ang kanyang cellphone. Pinakita niya sa akin ang text niya. Madami ding magpapatunay na nasa meeting ako, hanggang 3:00 ng madaling araw. 3:00. Wow! Napakasipag. Sabay pang pumalakpak sina Lucinda at Chell. Please, pwede bang hayaan niyo kaming makapag-usap ng maayos ng asawa ko? Tinignan niya ang dalawa. Okay, tumayo si Lucinda. Sa kusina lang kami, sabi naman ni Chell. Nang makaalis ang mga ito, dahan-dahan na lumapit sa akin si Aaron. Lumuhad siya sa paanan ko. Namumula ang kanyang mga mata. Halata ang pagpipigil na umiyak. Nangangislap ang gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko siya pinuntahan. Nangako na ako sayo. Hindi ko siya pinuntahan, kahit tinawagan niya ako, kahit nakiusap siya. Kahit nagmakaawa ang mga magulang niya. Para maniwala ka, magre-request ako ng CCTV. Pati CCTV ng dinaanan ng sasakyan, bago ako umuwi sa kondo. Kahapon hindi ko din siya pinuntahan. I swear. Huminga ako ng malalim. Magpaliwanag ka kay Heather. Nasaktan mo na naman siya. Tumungo siya. Inabot niya ang aking mga kamay, saka dinala sa kanyang labi. You made me worry. Mabuti na lang at nakumbinsi ko si Lucinda. May komunikasyon kayo. Nanlalaking mga mata na tanong ko sa kanya. Tipid siyang ngumiti at ngumuso. Ang babaeng iyon, kunwari pa siya. Yari talaga iyon sa akin. Huwag mo siyang pag-alitan. Gusto lang naman niyang maging masaya tayo, at maging buo ang pamilya natin. Si Lucinda lang ang may gusto noon. Gustong gusto ko ding maging maayos na tayo, masuyo at may pangungulilan niyang anas. Hindi ko alam Aaron. Nakakaunawa siyang tumungo. I can't wait. Nakahanda naman akong bumawi. Nag-leave ako sa kumpanya. 1 month. Paano ang trabaho mo? Mangha ko namang tanong. 1 month leave talaga. Sina daddy at kuya na lang muna ang bahala. Mas gusto din naman nila na nandito ako. Gusto din nila na magkasundo na tayo. Miss na nila si Heather. Miss na din daw nila ang dalaga nila. Na-miss ko na din sila. Sila ang naging pangalawang pamilya ko nang maulila ako.
Tinuring nila akong parang anak, at ang mga kapatid naman ni Aaron, ay tinuring akong nakababatang kapatid. Except kay Aaron na mula noon, pinaramdam na ayaw sa akin. Nakaramdam ako ng hiya sa mga magulang niya, dahil baka iniisip nila na wala na silang halaga sa akin dahil lumayo ako, dahil nilayo ko ang apo nila. Mommy, Mommy, napatingin kami sa itaas, nang marinig namin si Heather. Gising na siya at gulat siya, na makita ang kanyang daddy. Tumayo si Aaron, at nagmamadaling umakyat sa hagdanan. Hindi naman nakagalaw si Heather. Halata ang pagpipigil niya na may akap ang kanyang ama, ngunit nanag ang pagtatampo niya rito. May binubulong sa kanya si Aaron. Umiiyak ito, at ilang sandali pa nga, ay umiiyak na din ang aming anak. Niyakap siya ni Aaron. Patuloy ito sa pagbulong sa kanya. Nagpapaliwanag at humihingi ng tawad sa anak na nagtatampo. Hindi gumagalaw si Heather, at nanatili lang itong nakayuko. Heather baby, hinaplos ng kanyang ama ang kanyang pisngi. Hinalikan niya ito sa ulo, bago niya binuhat. Hindi naman pumalag si Heather. Bagamat hindi nagsasalita, alam kong masaya siya, dahil sa pagdating ng kanyang ama. Nakatitig siya rito, habang pababa sila sa hagdanan. Ang mga luha sa mga mata ay nangingilid. Nahahabag ako sa aming anak, na higit na apektado sa sitwasyon namin. I sighed and tried to shook the bitterness I'm feeling. Nagkatinginan kami ni Aaron. He had a faint smile on his lips. Tiningnan ko lang siya, kinubli ko ang pait na aking nararamdaman. At ayaw kong magpakita ng kahinaan. Nagtatampo ka pa ba kay daddy? Masuyong tanong nito, habang hinahaplos ang pisngi ng aming anak. Ngumuso naman ang bata. Ang kanyang ilong at pisngi, ay namumula pa din hanggang ngayon, dahil sa pag-iyak niya. I didn't go to that woman. Daddy was working. We had an overtime at work. I didn't meet her. I will never meet her again. I don't want to break my promise. Daddy doesn't want to break Heather's heart. Daddy doesn't want to hurt mommy again. Daddy loves you and your mom. Kumibot ang labi ni Heather. Hindi ito nagsasalita. Ang luha sa magkabilang gilid ng mata, ay tuluyan ng naipon at nalaglag. Daddy loves you. Daddy loves mommy too. Daddy wants you back in my life. So bad. Please don't be mad at daddy. I promise. I won't ever make mommy cry again. I won't ever make Heather cry again. I saw it in the news. Your girlfriend was in the hospital, sabi naman ni Heather. Aaron groaned. Halatang hindi nagustuhan ang sinabi at iniisip ng anak. Well, it's his fault. Magpaliwanag siya sa kanyang anak. She's not my girlfriend, baby. Well, she used to. Tumingin si Aaron sa akin. Para bang humihingi ng tulong sa pagpapaliwanag, at pagpapaintindi sa anak. But I snorted. Si mommy mo ang mahal ko. Siya ang pinakasalan ko. Oh, come on. Pinunasan niya ang luha ng aming anak. Naipaliwanag na niya ang nangyari, pero syempre dahil bata nagtatampo pa din siya, dahil naghintay siya sa ama hanggang sa gabi. Dahil nakita ko ang nasa news, nag-conclude na din ako agad na naroon siya, kaya hindi na niya kami pinuntahan ng kanyang anak. But I'm glad that he came all the way here to explain. To prove that he kept his promise, that this time he is true to his words. Bumubulog si Aaron sa tenga ng aming anak. Tahimik lang din naman na nakikinig si Heather. I love you baby. Ngumuso si Heather. I think she's fine now. Seeing Heather happy makes me happy too. Sino ba ang may ayaw na maging masaya ang anak? Kahit pa ang kasiyahan na iyon, ay maaring ikasakit ko, dahil ang presensya ni Aaron ay nakakapagpaalala sa akin sa mga sakit, na ayaw ko na ulit maranasan. Yes, I am not yet ready to accept him. Nakalimot na ako. Naka-move on na ako, pero ang sakit na naranasan ko noon sa kanya, ay nagbigay ng takot sa aking puso. What if he'll hurt me again? What if, mommy, daddy is here? Nabalik ako sa wisyo, nang hawakan ni Heather ang aking mga kamay. Bahagya niyang niyugyug ang aking kamay, upang agawin ang aking atensyon. Yes anak, nakita ko, nandito nga ang daddy mo. Ngumiti ako at pinangko siya. Nilingon naman niya ako, ng bahagya at nginitian. Are you okay? Tanong ni Aaron sa aking gilid. Tipid akong tumango. Hindi ka naniniwala sa sinabi ko.
Masuyo niyang tanong. Hindi ako umimik. Naniniwala ako, pero may agam-agam ako. Siguro hindi pa talaga ako totally healed. Ito ang rason kung bakit hindi ko pa siya kayang tanggapin. Kung sabagay, kailan lang kami ulit nagkita? Ilang araw pa lang mula nang sabihin niyang mahal niya ako. Na ako na ang mahal niya. Na ako ang pinili niya, pero hindi naman hinanap. Na ako na ang mahal niya bago ang aksidente, pero hindi niya gaanong naparamdam, dahil mas pinaramdam niya na mas matimbang ang kanyang first love. Ilang araw pa lang naman. I don't want to overthink. Nagugulo na naman ang isip ko. Nag-check-in si Aaron sa isa sa mga villa dito sa isla. Naroon daw ang kanyang mga gamit. Dinala din daw niya lahat ng mga pinamili niya, para sa aming mag-ina. Nagtatampo siya dahil pati iyong alahas na regalo niya sa akin, ay iniwan namin sa kondo. Hindi ko naman iyon isusuot, kaya iniwan ko na lang. Para kay Heather dapat iyon, kaso ultimo mga toys na binili niya sa anak, ay ayaw na din ito. Nakatitig siya sa akin at hinihintay akong magsalita, pero nanatiling tikom ang aking mga bibig. He faked a smile, and then tried to touch my hand. I know it's hard, but you're willing to give it a try, right? Maingat niyang tanong. May pag-aalangan, at pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi pa din ako makapagsalita. I know my silence frustrates him, but I can't force myself to say yes. I can't say yes. Hindi pa ako handa. He nodded and sighed. I understand. It's already 10 p.m. Narito pa din kami sa sala. Heather is still awake. Nakaupo siya sa hita ng kanyang ama, habang nilalaro ang paborito niyang manika. 10 na. Kailangan ng magpahinga ni Heather, sambit ko. Kaso paano siya ngayon ihihiwalay sa kanyang ama? Tiyak na miss niya ang kanyang daddy. Matutulog ka sa room namin, daddy. Umaasang tanong ni Heather. Alanganing tumawa si Aaron, sabay sulyap sa akin. Daddy will stay in the villa, baby, singit ko. Dahil hindi pwedeng sa kwarto namin matulog ang ama niya. Sumimangot si Heather. Why? Dahil nag-check-in siya doon. Pagpapaliwanag ko. But why mommy? Bakit ka nag-check-in doon, daddy? Malaki naman ang bed sa taas. Heto na nga ba ang sinasabi ko? Makahulugan kong tiningnan si Aaron. Gusto kong ipaliwanag at kumbinsihin niya ang kanyang anak, na kailangan niyang bumalik sa villa. Nagkamot ng ulo si Aaron. Halata naman na ayaw nito sa gusto ko. Gusto niyang matulog na katabi kami. Nandoon ang mga gamit ni daddy sa villa, bulong niya sa anak. Ipakuha natin. Ipakuha na lang natin kay Tito Dagol, sagot naman agad ni Heather. She's referring to the resort staff. Mommy, busy na si Tito Dagol. I reasoned out. Nag-isip sandali si Heather. Nag-iba pa siya ng pwesto. Humarap pa ito sa akin. Mommy, doon na lang tayo sa villa ni daddy matulog. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Mahihirapan lang akong makipagtalo, at magpaliwanag sa kanya, kaya nanahimik ako. Sige, kung gusto mo doon, sabi ko sa huli. Ngumiti si Aaron. Pwede kayo ni daddy doon matulog. Ngumiti ako. Paano ikaw? Nabura ang ngiti sa labi ni Aaron. Kitang-kita ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Bakit kami lang po? Sabayang bigkas ng dalawa. Dito na lang ako. May gagawin pa akong work. Madaming work, sagot ko naman, dahil iyon ang totoo. Sumimangot si Aaron. Ganoon din ang ginawa ni Heather. Aba, at may kakampi na agad siya. Gabi na, magdesisyon ka na. Singit ni Chell. Umiinom na naman ulit ito ng kape. Doon tayo matulog, mommy. Dalhin mo na lang po ang work mo doon, mommy. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Oo na nga. Tara na, para makatulog ka na agad. Bitbit ko ang dalawang weekend bag, habang si Aaron naman ay karga ang kanyang anak. Papunta na kami sa kanyang villa. Did you like the place we're staying, daddy? Tanong ni Heather. Nagmistula din itong tour guide kanina. Oo, ang ganda ng island, di ba daddy? Yes baby, sobrang ganda at mas lalo pang gumanda, dahil sa mami mo. I rolled my eyes. Bolero talaga. Akala naman niya madadaan niya ako sa ganyan. Dahil gabi na nakatulog agad si Heather, pagdating namin sa villa. Ako naman ay nakaupo sa harap ng mesa at nagtitipa, habang si Aaron ay hawak ang kanyang cellphone. Napasulyap ako sa kanya.
Nang mapansin niya akong nakatingin, ay umayos ito ng upo, saka sandaling binitawan ng hawak na phone. Lumapit siya sa akin. Nagulat na lang ako nang ilapag niya ang cellphone sa tabi ng laptop ko. Bakit? Nagtataka akong tumingin sa kanya. You are free to check my phone. Bakit pa? Hindi ako interesado. Ayaw ko ding gawin. Gusto kong mabuo ulit ang tiwala mo, sabi naman niya. I'm sure nagbura na siya ng mga messages, at kung ano-ano sa phone niya, kaya wala na akong kailangan pang kalikutin. Binalik ko ang tingin ko sa laptop. Matulog ka na, marahang sambit ko. Tabihan mo na ang anak mo. Okay, huwag ka ding magpupuyat. I'll leave a space for you at the other side of the bed. Good night, love. Kinagat ko ang pangibabang labi ko, at saglit na nawala sa sarili, dahil sa kanyang sinabi. Nag-init ang magkabilang sulok ng aking mga mata. Ilang sandali akong hindi gumalaw, mula sa pagkakaupo. Nang masigurong tulog na siya, nilingon ko ang gawing kama. Nakayakap siya sa kanyang anak. Si Heather naman ay nakasampay ang mga paa sa kanyang mga binti. Napangiti ako. Sana ganito na lang lagi, iyong hindi na namin kailangang masaktan ng anak ko dahil sa kanya. Hindi na ako makapag-focus sa aking ginagawa. Hindi din naman ako inaantok. Napapatingin ako sa cellphone niya na nakalapag. Pinindot ko ito. Napatulala ako sa screen, nang makita ko ang picture ko roon. Ang picture ay kuha ng college ako. Bakit naman kaya ito ang picture, na napili niyang gawing lock screen? May password pa, binigay sa akin, pero nakalock naman pala. Pinindot ko ito at nag-isip ng numbers, na maaring ginamit niyang password. I tried his birthday kaso hindi nagbukas. Ang anniversary naman nila ni Maureen ang next, kaso hindi rin ito ang password niya. I tried the woman's birthday. Birthday ni Heather. Kaso hindi rin. Nag-alangan pa akong pindutin ang birthday ko. Kaso hindi din birthday ko ang gamit niya. Hay! Bahala nga siya. Pinahirapan pa niya ako. Pinapasakit lang niya ang ulo ko. Okay, last na. Sinubukan ko ang wedding anniversary namin. Sa gulat ko, napasinghap ako. Ito nga ang gamit niyang password. Nanginginig tuloy ang kamay ko, na hinawakan ang kanyang phone. Ang wallpaper niya ay picture ni Heather. Nagpunta ako sa kanyang gallery. Punong-puno ito ng mga pictures, at videos ni Heather. Kuha ito nang nasa Manila pa kami. May mga pictures din ako rito. Mukhang ninakaw niya pa ang iba sa lumang social media account, na gamit ko noong college. Hindi ko na nabubuksan ang account na iyon. Nagpunta ako sa social media account niya. Tumambad sa akin ang napakadaming messages ng mga babae. They're trying to get to him. Hindi rin nabubura ang convo nila ni Maureen dito, kaso I chose not to open it. Ayaw kong masaktan. Pero sa mga text messages, hindi ako nakatiis na maghalungkat. Madami ding mga text na galing sa mga babae. Ang iba ay nagpakilala na anak ng mga negosyante at politiko. Grabe, hindi ko din naman sila masisi, lalo at ang ibang mga anak mayaman na nakapaligid sa kanya, ay mga liberated. Walang reply si Aaron sa kanila. Ang iba nga rito ay 3 to 4 years ago pa. Hindi siya nagbubura ng mga messages. In-scroll ko din ang mga text ni Maureen. Hindi siya nagre-reply sa babae. Nakarating na nga ako sa dulo, pero isang beses lang siyang nag-reply sa babae. That was 4 years ago. Sabi niya sa babae busy siya. Siguro binili niya ang phone niya 4 years ago. Binitawan ko na ang phone. Alangan naman na pati email niya i-check ko pa. Masakit na ang mga mata ko. Ayaw ko din namang isa-isahing basahin ang mga mala MMK, ang haba na pagdadrama ni Maureen sa kanya. Gumuhit ang mapait na ngiti sa aking mga labi, habang nakatingin sa kanya, na mahimbing nang natutulog. Nahiga na ako sa gilid at natulog. Naging mahimbing ang aking tulog, at nang magising ako 9:00 na. Kung hindi dahil sa ingay ng dalawang naghaharutan sa aking tabi, hindi pa ako magigising. Mommy, 9 na. Good morning. Morning, nakangiting bati ni Aaron. Mukhang kagigising lang din nilang dalawa. Nag-order na ako ng breakfast natin. Naginat ako at bumangon. Mommy, sabi ko kay Daddy mamasyal tayo sa isla. Napatanga ako kay Heather. Sa isla, kina Ira. Hindi pwede anak. Nagulat ang dalawa sa pagsigaw ko. Nagulat din ako sa sarili kong boses.
Saka na lang tayo pumunta doon, sabi ko gamit ang mas mahinang boses. Bakit po? Gusto ni Daddy magpunta din doon eh. Nagtaas ng kilay si Aaron. Tila nagdududa pa ito sa akin. May manliligaw ka sa islang iyon. What? At ako pa ang pinagdudahan. Wala no. Agap ko naman. Bakit ayaw mong magpunta tayo roon? Nagdududang tanong niya. Wala nga. Saka na tayo magpunta doon. Kinuha ko ang cellphone ko sa gilid. Hinanap ko ang number ni Ira. Mapagdudang tumingin si Aaron sa akin. Inirapan ko naman siya.